Good morning mga kabayan. Ito tayo ngayon sa ating farm dito sa fish pond. Magpapakain tayo. Ayan oh. Ang lalaki na ng ating mga tilapia. Oh, malapit ang anihin to by November or December. Pwede na to. Ayan mga kabayan oh. Kikita ninyo. Ayan sila. Pinakakain ko. Talagang ang bilis nilang lumaki. Oh, ayan oh. Mubog kaya naghalo-halo. Kasi po dapat dito ito lang na butas na to puro tilapia at yung pangalawang butas yun ay puro hito. Nagkahalo po, nubog po yung division. Kaya ito po tayo ngayon. Kaya po yan po sila oh. Kaya inaapuro ko nga pong mapalaki para ma-harvest na. At makapaglagay tayo uli. Yung pong mga hito natin sobrang lalaki na. Kaya nga po siguro tong sabay-sabay ko na rin po i-harvest to, yung tilapia at saka yung hito. Ayan po sila oh. Ito halos marami pong tilapia dito sa isang butas na to. Kaya po ito ang lalaki na po nila. Talaga pong ayan sila oh. Nakikita po ba ninyo? Ayan oh. Ayan sila sa gilid oh. Nanginginain sila. Mix po sila. Ayan naman po dito sa isang butas na to. Unang butas. Ang dami pa po ng mga hito. Ayan oh. Ayan po yung mga hito. Ito pong taon na to pag lumaki na po at na-harvest ubos.
Ito naman po yung mga tilapia natin. Ayan oh. Ayan po ang kapal ng mga tilapia dito. Ayan o. Magbuhat po doon sa sulok na yan hanggang dyan. Eh pinakakain ko na sila. Ayan o. Halos sa 4 fingers na po sila. Ang laki nila. Kaya pag nag 5 fingers po yan, pwede nang ibenta yan. Kaya lang gusto ko isagad ko sa laki. Para madaling mabenta pag yung sa tilapia naman po kasi walang reject dyan. Imbis na lumalaki po yung tilapia, yun ang gusto ng mga mamimili. Yung po talagang sakripisyo lang po ang pamumuhay dito kung paano ka kumita ng pera. Talagang mamumuhunan ka ng pawis para mapakinabangan mo yung mga tinatayo mong negosyo. Ayan po. Ayan po yung mga kambing. Bagong panganak na naman po itong kambing. Ayan o. Yung mga alaga namin dito, yan. Ito pong inahin na to, nanganak siya, dalawa. Ayun po isa, dalawa. At may bagong panganak din po doon. Ha? Ayun po, namatay daw yung dalawang kambing na bagong panganak. Yung anak niya namatay. Kasi medyo mahina po kasing katawan nun eh. Ano dala pepa suswan? Alimite yung nobing ka na eh. Loko pala eh. Sinabihanan kin eh. Sinabi mo rin? Sabi ko at lula pa naman. Kasalanan daw ito. Dedinin na oras ng kambing. Kasi pilit kang kukulong tang kambing ka rin. Papadidayang kima kanya bisa. Bisa magpasusun eh. Bisa. Sayang. Kaya bigyan tutula ka rin no, dua. Ikseme sana kin ka. Puta. Tama bulok yakin. Kaya ka nun. Ayun po, yung bagong panganak naming isang kambing na inahin eh. Dalawa anak, namatay daw. Ayaw magpasuso yung nanay. Kaya siguro po, nagutom. Yun lang po ang mahirap sa isang inahin na kambing. Pag hindi niya pinasuso yung anak niya, talaga pong mamamatay. Buti po yung isang yan. Yung may anak na yan, lalakas na. Tumatakbo na yung mga anak niya. Yan po. Naglalaro na yung mga kambing niya, yung mga anak niya. Kaya ito, may posibleng mabuhay na po itong mga to. Kaya lang po, ang hirap dito sa dalawang to, puro lalaki na may anak. Ayan po, ayan siya. Ayan, yan ang nanganak. Ito yung mga anak niya, ayan Ayan po yung mga anak niya, ayan Ala po, sakripisyo rin po kasi yung Uy, ito na pala yung bombang patubig na kaligay. Kakalagin ko to at gagawin ko. Ayan po yung pinag-aanihan natin ng palay. Umani na nga po pala tayo noong nakarang araw. Ito. Maganda naman po yung ani at naibenta na natin, kaya lang murang palay, 17.50 lang.
Kaya siguro po sa Lunes ngayon, sa Miyerkules magpapapunla na tayo uli para makapagsimula na uli dito. Yung pong isang bukid natin, ayan yung verde na yon. Sa katapusan man ni ani nun. Ano po 40% pa lang po yung magulang nung yung gulang ng palay, yung binutil, kaya sa katapusan po ng September po ang ani niyan. Ayun po yung nakikita nyo, berdeng yon. Ayan po, ito yung anak ng dalawang kambing dalawang anak niya malalakas na po, nagsisipagtakbo na tsaka maganda po yung inahin, nagpapasuso, nagpapadedi po siya, kaya itong mga anak niya malalakas. Ayan Jay, hindi na amoy apoy eh. Hindi, si lolo niya yung nag-iinga. Mumula na Dapat din mo nilalagyan ng toyo. ala, hindi ko tinalagyan. Magsusunog. Magic sarap lang dapat. Wala, sarap yan. Dapat yan, nilalagyan pa salay sa loob yun. Ay, nalimutan ko nga pala. Lemongrass dapat. Nakita ko na ganyan, nilalagyan ng lemongrass sa loob. Nalimutan ko nga pala kung pakuha ng lemongrass Hindi tinalagyan sa loob. Sabi ko nilalagyan ng lemongrass yun eh. Hindi pa naman yan yung Sa bagay, sample lang yan. Sa video, dapat naman sasalita sa video. Pag inedit yan, mawawala naman yan. Ang best pa bumalik sa tarot. Bakit naman? Kaya nagitid doon, mahangin. Na, hindi kulog. Alin? Noon. Kaya yan, namumula na Kaya nga, hindi nga kulog noon. Pero mali kayo dyan. Kasi dapat may tulong kayo ng mantika. Ganyan, nakasahab na ganyan. Malapit na po mag-open ang Bapas Ihaw-Ihaw. Lechon manok, lechon belly, fried chicken. Ang Bapas Ihaw-Ihaw po ay makikita po sa harapan ng Iglesia ni Cristo dito sa San Isidro, La Paz, Tarlac. Malapit lang po at madaling hanapin. Ayan po mga kabayan, sa nakikita ninyo na sinusubukan ko na po itong ating oven. Ito pong rotisserie oven natin. Ayan. At nagsubok na rin po ako sa aking timpla dito sa ating lechon manok. Ayan, dalawa lang po yan, subok-subok. Ang mahal po kasi ng manok Ayan, nag-try po ako niyan ng dalawa. Okay naman po naging resulta, talagang na pumupura na po yung balat. Hindi po katulad nung walang salamin yan. Hindi mo mapapapula yung balat. Ngayon po ayan, may salamin na yan, yung rotisserie oven natin. Kaya ayan, talagang na makikita mo na yung pagkaka-oven niya na. Maganda po ang naging resulta. Kaya pagkaluto po niyan, siyempre yung pre-taste po lahat po ng mga nandito sa bahay, mga kapitbahay na pagbibigyan po natin kung ano yung mako-comment nila kung anong lasa ng ating lechong manok. Ayan po yung nating rotisserie oven natin. Ayan. Dito lang po sa bahay ginawa yan.
Ala po, kung lahat po kasi ng gamit bibiling ko, wala po akong malaking puhunan para ipagbili ng mga gamit. Kaya ang pinaandar ko lang po yung isang burner. Ayun po, yung sa taas lang. Yung dalawa, naka-close po yan. Kaya hanggat hindi ko po nadadala sa sa tindahan, sa lechonan, itong ating rotisserie oven, dito muna sa bahay. Magti-testing muna po ako ng mga ingredients na aking ginagawa. Sa wakas po, successful na po itong ating rotisserie oven. Ayan po, malapit na maluto. Ang cooking time lang po niya ay 1 oras at 15 minutes lang po. Ayan po. Ayan po ang resulta ng ating nilitsyong manok. Napakaganda po ng naging resulta. Ayan po. Maraming po salamat sa mga subscriber ko at lagi po kayo mag-iingat. God bless po sa inyong lahat.